Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na yung napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, at siyempre Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong Friday morning March 7 na po, nakakaisang linggo na ang ating buwan ng Marso 2025. Kamusta na po kayo Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, mga overseas Filipino workers, mga Pilipinong meron ng pamilya ron, pero may pagmamahal at malasakit siyempre sa ating bansa at mga nagbabakasyon dahil nagpapalamig sila. Kamusta na po kayo? Kasama kayo sa mga balitang pinag-uusapan natin dito dahil mula sa Office of the President, ang mga policy, programa, direktiba at iba pang mga ginagawa ng gobyerno ang ating ipinaparating sa inyong lahat sa magitan po ng Mike Abi Live. Matapos ang ginawa nga pong inspeksyon kahapon sa nangyaring pagbagsak ng Kabangan Santa Maria Bridge o tulay dyan sa Isabela. Sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang problema ay design na nakita kanyang dahilan ng nangyari. Sinabi nito na 1.8 billion daw po ang costing or dapat ay budget sa proyektong ito. Subalit binawasan umano lamang ito ng 1 bilyong piso na dagdag pa ng Pangulo habang isinasagawaan niya lamang ang ginagawa ang konstruksyon ng tulay. Nag-repeat daw ito, gayon man may nakita kanyang kahinaan ng tulay kaya inulit na naman. Kaya naman po pinahahanap na ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagdisenyo at managot dito nga ho sa pagbagsak ng tulay. Ayan, ibig sabihin. Anyway, napanood ko yung interview sa kanya kahapon. After ng inspeksyon, kitang-kita naman. So, dinidescribe nga niya yung kapalpakan. Sabi nga ng Pangulo kahapon, sa kasaysayan, sa buong mundo, ngayon lang siya nakakita ng ganyang klaseng disenyo at ginawang tulay. So, meron ho talagang nawawalang pera or nagastos na pera, pero bagsak ang quality ng tulay. Dapat managot niya ng kontraktor, yung nag-design, yung mga engineer at kung sino-sino. Hindi dapat palampasin ito dahil ito po ay talagang malinaw na tinipid. Malinaw na hindi ginastos ang tamang pera na nakalaan at ginamitan ng kung ano-ano. Talaga lang Sandalit, bagsak ang pinag-uusapan. Ang sunod na pag-uusapan natin yung pagbagsak ng ating fighter jet. Si Colonel Maria Consuelo Castillo, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force ay nasa ating linya na. Dahil nga itong pagbagsak naman na nangyari isang araw at nakakalungkot. Ano nga ba talaga ang dahilan? Nakikirami po ang programang ito doon sa dalawang piloto o doon sa mga pilotong namatay dahil nga bumagsak ito doon sa may area ng Bukidnon sa Mindanao. Nasa ating linya na si Colonel. Magandang umaga po, ma'am. Good morning. Good morning, Sir Mike, at good morning po sa mga tagapakinig ng inyong programa. Salamat po. Ano po ba ang latest report at initial investigation sa pagbagsak ng ating fighter jet? Sayang ang buhay at sayang yung ating fighter jet, ma'am. Opo, sir, nakakalungkot po, pero po ginagawa po ng inyong Philippine Air Force ang lahat ng ating makakaya upang retrieve na po natin ang ating mga piloto at the same time po yung flight data recorder na kailangan natin para matukoy po natin kung ano nangyari. Meron na rin po tayo mga investigators na from the Philippine Air Force na umakyat na po sa crash site upang mag-conduct na po ng masusing investigasyon kung ano nangyari. Yan lang po ay isang bahagi lamang po ng investigasyon. Marami pa pong prosesong pagdadaanan kasi kailangan tignan natin lahat ng anggulo para makita po natin kung anong naging dahilan talaga nitong pangyayari. Okay. Well, isa-isahin lang natin, matanong ko lang po. Ito naman ay bahagi lang ng pagtatanong kasi nangyari nga ito Pwede bang pakibigyan nyo kami ng background, Colonel? Ito bang dalawang piloto? Itong pilotong ito ba talagang eksperto na? Sila ba'y matagal ng pilot or baguhan? Ano ho ba? Hindi ko naman sinasabing silang may problema. Gusto ko lang malaman ng taong bayan, sila ba'y merong sapat talagang kaalaman, karanasan sa pagpapalipad ng fighter jet, ma'am? Opo, sir. Yan po ang guarantee ng New Philippine Air Force. Good. Lahat po ng ating piloto na naatasang magpalipad nitong FA-50 aircraft ay well-skilled and very proficient po, both for day and night flying. Kasi po, alam nyo itong FA-50, isa po ito sa pinakamoderno nating aircraft. At talaga kung piling-pili natin kung sino mga
piloto natin na papalipirin dito, they go through different levels of training. At para ho sila ay mag-qualify para lumipad ng FA50, talagang napaka-masusi pong pag-aaral at pag-train ang kanilang kailangan pagdaanan. Kaya po, we assure you po, our pilots are very well qualified, well-skilled, and very proficient, sir. Well, okay, walang problema doon. Mabutit binanggit po ninyo yan. Sa iso naman po nung ating fighter jet, di ba, mga bago pa ito, mga ilang taon pa lang ito. Kamusta naman yung maintenance ng mga ito? Kasi hindi pa naman sila nagagamit, di ba, fighter jet, panggera yan, kung ano man. Actually, hindi ito overuse, wala naman tayong gerang pinapasok eh. Di ba? So, kamusta yung maintenance nito? Baka nagkaroon doon ng pagkukulang kung ano man, ma'am. Yes, sir. Ma-assure din po natin, sir, ang Philippine Air Force. Very particular po kami sa aming maintenance procedures, no? Kasi buhay ang nakatumbas niyan eh. Kapag hindi po natin maintain properly ang ating aircraft, yan po ay pinapalipad ng ating mga piloto. Kaya dapat po talaga ang pangalagaan din natin, no, yung ating eroplano. So, magagaranti po natin, we have very best maintenance procedures, lalo na sa halagang asset na to, sir, no? Isa to sa pinakamahal nating acquisition. So, automatic na po yan, yung pangangalaga po natin through our, maintenance procedures. Well, Colonel, di ba, ganito, hindi naman tayo nagmamarunong. Alam naman natin ang fighter jet, ay iba yung sasakyan na yan. Yan ay hindi basta-basta bumabagsak. Yan ay panggera eh. Yan ay talagang pandepensa ng kahit anong bansa merong ganyan. Mabuti nga meron na tayo nito. So, ibig sabihin, hindi pangkaraniwang fighter, hindi pangkaraniwang eroplano ito, hindi ito pangkaraniwang sasakyan panghimpapawid. So, nandun na yung quality. Pero ang tanong nga, bakit niya bumagsak? Maganda naman ang panahon, di ba? Wala naman tayong bagyo. Wala namang malakas na hangin dyan sa may era ng bukid doon. So yun ang dahilan. Kung magaling ang piloto, magaling ang maintenance, bakit bumagsak? Hindi po natin matukoy, sir, ang tamang dahilan, sir. Kasi marami pong interplay ng factors yan. Malalaman lang po natin yan after po nagkaroon ng masusing investigasyon. Of course, we are going to look at all angles. Marami pong factors na dapat tingnan. We have material factors. We have human factor, yes, and we also have environmental factors po, no? Those are just among the factors na kailangan nating tingnan. Kaya sa ngayon po, hindi po talaga natin matukoy eh. Hindi po natin masasabi kung naging dahilan hanggat hindi po natatapos ang investigasyon, sir. Aabot ba ang investigasyon na posibleng ugnayan ninyo, makipag-ugnayan ang Air Force natin sa binilihan nito, kung saan man ito binili, sino ang gumawa nito? Parang kotse, di ba? Ang kotse, pagka bagot na sira, hanapin mo yung kasa, hahabulin mo yung may-ari ng kotse, hahabulin mo yung gumawa ng kotse. Ganon din ba sa aeroplano? Ganon din ba sa mga fighter jet, ma'am? Tama po yan, sir. Kasama po sa ating investigasyon at proseso ay yung coordination natin, sir, doon sa original equipment manufacturer nito, sir. Hindi naman pwedeng overload ito dahil wala namang gera. Di ba? Mag-overload yan. Kung kakargahan mo ng pampasabog, hindi, wala namang gerang pinuntahan eh. So, identify sir, yung mga fact, pwedeng sir, Ha? Opo. In fact, sir, alam nyo, ang ating FA50 talagang we depend on it on a lot of missions, sir. Yan po ay gamit na gamit natin not only for support to ground forces, no, for internal security operations. Gamit na gamit din po natin yan for our maritime patrol. Yung pagbabantay po natin sa ating karagatan at sa ating airspace, lalo na dyan sa areas na exclusive economic zones natin. All over the lahat po ng fronts ng ating archipelago, gamit na gamit po yung FA50 sa pagbabantay. So yung paglipad nitong F1, itong fighter jet na ito, official ito, ibig sabihin, hindi ito test flight. Talagang merong mission, merong ginagawa sa Bukidnon o sa Mindanao. Yes, sir. Ang ating pong FA50 kasi gamit din po natin yan, sir, no, for surface strike. Gamit po natin yan to provide air support
para in support of our ground Yun na nga, troops oo, po okay. or conducting operations against our lawless elements po. So, ibig sabihin, para ma-identify lang natin, yung paglipad niyan, official yon, hindi yung test flight. Yes, sir. Meron po yung official mission, sir. Good, good. Okay. So, panghuli na lang, ano naman ang pwedeng maitulong ng ating Air Force sa ating gobyerno dun sa mga pamilya nung namatay? Alam mo naman, may pamilya yung mga yan. Ang piloto. Yes, sir. Yes, sir. Meron naman po tayong protocols dyan. Meron tayong mga nakahandang financial assistance for the family. Good. Of course, meron po tayong burial assistance din. At the same time, yung pong continuing assistance natin sa kanilang pamilya, long before, nangyari ito, patuloy po yan, sir. We offer also educational assistance for the children. Panghuli na lang, habol lang natin ito kasi namatay nga yung piloto. Walang pwedeng tanungin. Wala nang ibang sakay dyan. So, ang inyo lang pagkukunan ng pwedeng impormasyon, yung black box na tinatawag. Yung ba'y na safe? Tama, sir. Na-recover na ba yon? Opo, sir. Na-recover good. na po natin yung flight data recorder natin, sir. Good. Ayun. Sige, hintayin lang natin, Salamat po sa inyong pagtanggap ng aming tawag at inyong ring pagsagot sa aming mga tanong. Issue lang naman ito, tanong lang ito, wala namang personalan. Colonel, salamat po, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Mike. Sir, nabay samahan po tayo ng ating mga kababayan sa patuloy na pagdarasal para sa ating mga piloto at sa kanilang mga pamilya. At the same time, sir, please join us in honoring the service and heroism of our pilots, sir. Yes, At salamat. sa ngalan po ng aming Commanding General, Sir, Lieutenant General Arthur Cordura, at sa inyong buong hukbong himpapawid, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Good morning po sa inyo, sir. Salamat po, salamat. Mabuhay ang ating militar, mabuhay ang ating Philippine Air Force. Salamat, Colonel. Mga kaibigan, si Colonel Consuelo Castillo, spokesperson, Philippine Air Force. Ayan, naitanong natin ang lahat. Sinagot naman yan lahat. So may official mission ang fighter jet, kaya doon sa paglipad na yan. Ay kaya lang namatay. So yung black box na tinatawag, yung box na yan, doon nakarecord naman doon kung ano ang nangyari, yun ang ating inaasahan. Pero nakikirami po tayo, sayang, lalabindalawa yata yung ating fighter jet, nalaglag pa yung isa. O di 11 na lang. Ako, sana naman po'y madagdagan pa ito, Dahil kailangan magparami sa katulad ng ibang bansa. At tulad ng Amerika, napakatindi na ng kanilang mga high-tech na communication. Nagdagdag pa ng malaking pera para palakasin ang kanilang military. Ang China, ganon din. Ang dami na nila, nagdagdag pa ng pondo para makabili ng mga sasakyan ng mga military modernization nila. Tayo ganon din. Sana magtuloy-tuloy din at madagdagan ang mga facilities, kakayanan, kasama ng manpower ng ating sandatahang lakas. Ayan, tulungan natin ang gobyerno. Kahapon po ay sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro nga po, na pinayagan na po ng Department of Agriculture ang Food Terminal Incorporated o FTI na pwede nang utangin muna sa mga local government unit ang bigas ng National Food Authority. Ganon? Inibigyan niya ng mga local governments unit ng 1 buwan o 30 days sa pagkuha daw po ng bigas sa kaho. Ito bayaran kapag naibenta na. Malaking tulong anya ang nasabing hakbang, lalo na sa mga nasa local government units na wala anyang pondo o sapat na pondo o pera sa pambili ng NFA rice. Samantala, naniwala naman po umano si Agriculture Secretary Francisco Laurel na ang nasabing hakbang ay isang paraan para daw po mapabilis at maipalabas ang NFA rice. Una nang inihayag daw po ng NFA Administrator na si Larry Lacson na bagamat nasa 70 local government units ang naghayag-ana ng interes na kumuha daw po ng NFA rice na napakatumal-anya ang paglalabas daw ng supply dahil nga sa mabagal naman ang proseso ng maraming local government units. Pati ba naman yan, mabagal pa. Hanggang sa iba pa naman ay wala anyang pondo. Ayan ang problema. Mabagal na, wala pang pondo. Di bilis-bilisan naman ninyo, pambihira naman. Bilis-bilisan ninyo dahil ang mga Pilipino ay 24 hours kumakain. May breakfast, lunch, at may dinner. Mayroon pa hong mga merienda yan. Minsan ang merienda ng iba, rice pa rin Kaya bilis-bilisan ninyo. Batay naman po sa ulat ng Quezon City Epidemiology at Surveillance Division daw po na dagdagan pa ang bilang daw po ng mga nasawi sa lungsod dahil ng dengue. Naku,
Malaki kasi ang bilang daw po sa 11 o isa sa mga pang-dengue death or 11 daw po. Ibig sabihin, dagdagan talaga. Ang kaso naman po ng naitala, kaya daw umabot na sa kabuang 12 ang individual lang namatay. Ayan, nadagdagan ng isa. So 12 na nga. Ang panghuli daw niya ay nasawi ay isang 8 taong gulang. Bata pa ito. Batang babae mula sa barangay Pasong Tamo. Wow! Kaugnay ito, muli daw nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga residente na magpatingin agad at sa pinakamalapit na health center hospital kung makakaranas na ng lagnat, matinding sakit ng ulo. Yan, sintomas na ito. Paghihina, pagsusuka, pasintabi na, pananakit daw ng kasukasuan. At may mga rashes, may mga kati-kati. Ayan o. Pagka nahihilo kayo, iba na yung pakaramdam nyo, huwag na kayong umasan dengue lang yan. Pa-check up na kayo, baka may ibang sakit. Huwag kayong mag-atubili. Kaya nga lang, pag walang pera kasi, nung mahirap eh. Hindi naman tayo katulad sa ibang mga bansa na basta may naramdaman ka, check up ka agad kasi libre. May insurance sa kanila eh. Sakop ng gobyerno nila ang healthcare ng mga tao dun sa abroad. Eh tayo, hindi. Maliit pa yung sakop ng PhilHealth. So, kaya yung iba, naiintindihan natin kahit na mahina na, tinitiis pa. Dahil sabi niya, lalo akong magkakasakit pag nagpa-hospital ako. Bakit? Wala akong pambayad. Ayun ang malaking problema. Yan ang problemang dapat solusyonan ng mga kandidato. O mga kandidatong nasyonal o mga lokal. Anong programa nyo para sa health program? Anong programa nyo para sa kalusugan ng mga Pilipino? Yan ang mahalaga. Dahil marami may mga sakit, sa totoo lang po, nagtitiis na lang. Marami rin nagugutom, nagtitiis na lang. So yung gutom, yung kahirapan at kalusugan, problema ng bansa. Ano ang agenda mo bilang mga senador candidate? Baka naman kayo ay katulad ng isa dyan. Tinatanong lang, anong programa mo? Hindi ko alam dahil hindi pa naman ako nananalo. Sir, anong plano mo? Anong panukala mo? Wala pa dahil hindi pa naman ako nakakaupong senador eh. Ikaw, anong gusto mong gawin ko? Ganyan yung mga banat pambihira naman. Ano yan? Showbiz na showbiz ang dating? Nag-a-apply ka ng trabaho, hindi mo alam kung anong trabaho mo? Walang ganoon. Kaya pagkaganyan ang style at dating ng mga politiko, huwag ninyong iboboto kasi pagsisisihan nyo yan. Nag-a-apply ng trabaho, hindi alam ang trabaho eh. Mag-a-apply na maging senador, tagagawa ng batas yun, hindi alam kung ano, walang programa kung anong gagawin. Pupunta ka na Senado para pumorma lang? Pagod na kami sa ganyan. Dami nga namin pinagsisisihan dyan, senador eh. Sa totoo lang. 21 minuto makaraan ng alas 9 ng umaga. Yan lang po kayo at magbabalik pa. Halos nagsisimula pa lang ang mga balita at talakayan dito po sa Mike Abilay. Balikan natin ang mga balita. Manila Electric Company o Meralco. Sinabing mahigpit nilang minomonitor daw po ang sitwasyon ng power o kuryente nga po matapos isailalim sa yellow alert status ang Luzon Grid noong isang araw. Kasabay nito ang paghikayat daw po nila sa publiko na magtipid. Ako, magtipid, napakainit ngayon. Upang matulungan daw po ang pamahalaan ang demand na nakahanda naman anya umano ang Meralco na ipatupad ang tinatawag na interruptible load program o ILP kung kinakailangan. Ang ILP ay isa niyang demand side management program kung saan hinihikayat daw po ang mga malaking negosyo na gumamit ng kanilang mga generator set upang hindi na gumamit ng kuryente o mula sa grid. Ayan. Ay mainit pa naman. Bakit ba tuwing magsasummer, ito yung napapag-usapan na kulang ang supply, parang din tubig yan eh. Pagka summer na summer, nagkukulang daw ang tubig kasi nga mainit. Pero pag tag-ulan, bumabaha. Pagka naman taglamig na bagya, sobra-sobra ang supply. Bakit hindi na makapaghandaan? Huwag na kayong gumaya dun sa Manila Water at saka Maynilad. At saka yung nangangasiwa ng ating mga dam. Na kapag walang ulan, ang sasabihin niya, kaya walang tubig, walang ulan. Bakit hindi nyo pinaghandaan yan? O ganoon din, ganyan itong power. Alam mo naman yun, dumarating lagi ang summer. Nag-uumpisa pa lang, kulang na ang supply. Mahilig kayong mag-yellow, orange, arrest. Hindi naman natin kailangan yan. Nakakasira sa moral, nakakababa ng moral. Nakakasira sa focus at diskarte ng mga Pilipino at ng mga negosyante ang banta or balitang paghina ng supply.
na taon-taon na lang ay problema, hindi nyo masolusyonan. Pambihira talaga. Alam niyo, nakakaingit yung mga bansang mayayaman. Kasi ang mga bansang mayaman, control nila ang transportation, communication, at saka elektrisidad. So wala sa kanilang brownout, wala sa kanilang kulang ng supply. Eh dito sa atin, lahat na lang pribadong sektor ang nagkokontrol eh. Yung buhay natin, ang buhay na lang natin na hindi kontrol ng pribadong sektor eh. Lahat na lang pribadong sektor ang may kontrol. Kaya pagka nagkaroon ng problema, ayan, nagpapasahan. Di ba? Kita mo yung ating airport. Maganda naman, layo rin kasi hindi yata natin kayang i-maintain na yung ating airport. Ngayon, hawak na rin ng private sector. Ayan ang nangyari. Parking pa lang, 1,200 overnight. Okay, kung makailang araw kang nasa abroad o nasa probinsya, hinuhold up ka sa airport araw-araw, oras-oras. Isipin mo, 1,200 pesos. Isang gabi. Tinalo pa yung short time. Short time tuloy. Yung short time yata, 500 lang eh. Pagkatapos mag-overnight ka, punta ka ng abroad, punta ka ng Visayas, Mindanao, iiwan mo yung kotse mo sa airport, 1,200. Pag lumambas ka ng 5 minutes, may additional na kaagad. Parang taxi ng metro. Di ba? Sa ibang bansa, walang ganun. Ang elektrisidad, ang tubig, ang mga airport, bus terminal, transportation, kontrolado ng kailang gobyerno. O di ba? Isang sinisisi pag pumalpak. Dito, lahat tayo nagsisisihan eh. Sinisisi ang gobyerno ng mga pasaway dyan. Yung pribadong sektor, hindi masisi dahil takot yata. Pero sa totoo lang, ang pribadong sektor lang may control. Ang ating gobyerno, regulatory body na lang. At taga-monitor na lang. Di ba? Yan ang totoo. Huwag kayo magagalit sa akin. Pag hindi nyo alam yan, kulang kayo sa kaalaman. Ako, alam ko eh. Yan ang sitwasyon. Kailangan mabago yan. Para mabago, dapat yumaman ang Pilipinas. Dapat magkapera ang Pilipinas. Para sa ganon, tayo na magpapatakbo ng mga basic commodities at basic na mga gamit natin. Transportation, communication, elektrisidad. Pag nakontrol yan ng gobyerno, maraming kapitalistang papasok. Maniwala kayo. Ngayon, kaya hirap ang mga negosyante pumasok, napakamahal eh. Paparada ka lang, mahal ang bayad eh. Di lalo na kung ikaw magninegosyo pa. Ayan. Pag nahaluan pa ng mga korap dyan, yung mga saka na ang bayan, sarili muna, nabaliktad. Di ba dapat bayan muna, bago sarili. Yung iba dyan saka na ang bayan, kami muna. Saka na ang bayan, ako muna. Wow! Yan ang pahirap sa buhay natin. Totoo lang kayo magagalit sa akin. Pag nagalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na unahin dapat ang trabaho bago ang boto. Ayan. Ang nalalapit niyang eleksyon. Kasabay ito ng pagpapahayag daw po ng kanyang kahandaan na pangunahan daw po ang pagbuo ng impeachment rules. Di ba nakakaya ito? Yung opposition na nagtatrabaho, nasa ni majority. Ayon kay Pimentel, nakatakdaan niyang magsumiti ang kanyang opisina ng panukalang impeachment rules para makatulong at mapabilis ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din po ng minority leader na may constitutional duty, o ibig sabihin obligasyon, silang mga senador na dapat gampanan bago ang anumang bagay. Bagamat tatakbuan niya sa pagkakongresista, sinabi ng senador na mas priority niya na gampanan ang kanyang constitutional duty pagdating ng impeachment process. Sana all, senador, sana lahat ng senador katulad mo. Isipin mo, alam mo yung Committee on Rules, ang chairman dyan, majority leader, si Tolentino. Akalain mo isang araw na interview si Tolentino, sabi niya, hindi si Coco Pimentel na lang ang gumawa ng rules. Total, nagpipresenta naman siya bakit ganon? Bakit mo tinanggap yung pagiging majority leader at chairman ng Committee on Rules na sa ganitong panahon ng trabaho, hindi mo magawa dahil kumakampanya ka? Pasensya na po, kahit na kandidato ka pa ni Pangulong Marcos, akin dito yung totoo. Sa totoo lang, kahit lahat ng mga kandidato ni Pangulong Marcos, hindi ko naman sinusuportahan yan Pipiliin ko lang ang gusto ko dyan kasi yung iba dyan pasaway, yung iba dyan nagbalingbing lang, yung iba dyan nagsipsip lang yan. Ang loyalty ng iba dyan, wala kay Pangulong Marcos, Mr. President, pasensya ka na. Huwag kang magalit sa akin, nagpapakatotoo lang ako. Hindi lahat ng kandidato ng administrasyon ay 100% ang kanilang loyalty ay nakipangulo. Ang iba dyan, ginamit lang ang koneksyon para maging kandidato ng administrasyon. Dahil advantage o advance ng 20 hanggang 30%.
na pwedeng manalo ang kandidato ng administrasyon dahil sa makinarya, manpower at kung ano-ano pa, pati promotion. Eh, yung problema, yung trabaho kasi ninyo mga senador. Impeachment, yan ay inyong sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang pagtakbo sa anumang posisyon, yan po ay personal. Personal nyong agenda yan at personal na buhay nyo ang pagtakbo sa anumang posisyon. Okay? Kung tatakbo ka, okay. Kung hindi, okay lang din. Pero yung inyong sinumpaan bilang mga senador, kasama yung pagiging senador judge kapag merong impeachment process. At sa Senado para magtrabaho. Nasaan yung majority? Ang hilig nyo sa press conference, kung yung oras nyo sa press conference, inilalaan nyo sa inyong trabaho, di matutuwa ang mga nagpapasweldo sa inyo. Sa totoo lang, huwag kayong magagalit. Nagpapasweldo ang taong bayan sa ating mga senador, pero ang mga senador, nagbabakasyon lang. Nakabakasyon, kahit may trabaho. Ang mamamayang Pilipino, kahit dito sa amin sa PTV4, dito, no work, no pay nga rito Pag hindi kami nagtrabaho rito, wala kaming bayad. Wala kaming sweldo. Di ba? Pero yung mga senador, nasa bakasyon, may sweldo, may allowance. Pero ayaw nilang gawin ng kailang trabaho, tuloy pa rin ang sweldo. Para namang hindi parehas yan, sana all. Bakit ganon? Nagpapakatotoo lang po ako. Real talk po ito. Kung kayo magagalit, bahala kayo sa buhay nyo. Ay, ang Pangulong Marcos nga, walang day off Ang Pangulong Marcos nga, 24 hours nagtatrabaho. Isipin mo yung bumagsak na tulay sa Isabela. Pinuntahan pa para makita niya ng personal. Ma-assist niyang mabuti kung ano nangyari. Dapat trabaho na lang yan ng Public Works Secretary. Pero nagpunta ang Pangulo doon. Dahil gustong ipakita ng Pangulo, leader by example. Magtrabaho tayo. Mga senador, nasa na kayo? Tuloy-tuloy ang allowance, ang sweldo nyo. Pambihira naman, Hindi na ho natutuwa ang taong bayan. Kaya sa darating na eleksyon, iboto natin ang mga kandidatong totoo na tao. Totoo na maglilingkod at magsasakripisyo. Hindi yung kandidato ng isang pamilya lang. Kandidato ng isang partido lang. O kandidato dahil nagbalingbing at nagsipsipan lang sa gobyerno. Sos merosep. Tuloy natin ang balita. 9:34 na umaga, Department of Finance Secretary Rap Recto, tiniyak ang patuloy anya ang pagbabantay ang pamahalaan sa anumang madudulot na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Base anya sa datos, 2.1% noong February ang inflation tandahos ng pinakamababa na naitala noong October ng 2024. Ayon kay Secretary Recto, hindi anya magre-relax ang gobyerno kahit na anya patuloy pa ang downward trending ng inflation. Naku, Secretary, ang inyong pakinalang hindi naman nagmamagaling. Ang inyong bantayan ay itong matinding away ng nag-aaway-away na po yung malalaking bansa. Ang Amerika at ang Canada, matindi na yung away sa trade war. Yung European Union at ang Amerika, hindi na rin nagkakasundo dahil sa nangyayari sa Ukraine-Russia. Pag naggalawan itong malaking bansang ito, hindi lang seguridad ang problema ng Pilipino, pati pagkain. Kasi yung import-export business, tayo ay signatory ng World Trade Organization na palitan ng kalakal. At dito sa palitan ng kalakal, doon sa World Trade War na idiniklara ng Amerika, madadamay tayo dyan. Yan ang paghanda natin. Itanong natin sa mga Pilipino sa Amerika at saka sa Canada, apektado na sila ng pagtataas ng mga pagkain doon, ng mga bilihin dahil sa tinaasan ng mga buwis. Nag-iipita na ang malalaking mga bansa. Ang Canada, ang Mexico at ang China ay parang nagkampihan na para labanan ang Amerika doon sa trade war. Tapos yung European Union, hindi rin kontento sa ginawa ni Trump doon naman sa presidente ng Ukraine. So, antitindi ng nangyayaring ito. Hindi ko kayo tinatakot. Pinapaliwanag ko lang ito, may sipa ito sa atin. May epekto ito sa patuloy na pagtaas ng fuel, ng mga pangunahing bilihin. Kaya ko pinapaliwanag ito, mga Pilipino, maangal, mareklamo. Pero kung tutuusin, mura pa rin ang ating mga pagkain kumpara sa abroad. Ako, kagagaling ko lang sa abroad, nakakalula ang presyo doon sa pinuntahan ko. Pag nagkukwenta ka may stress ka lang.
Ang mamahal ng pagkain doon, dito nga sa atin, barya, makakabili ka pa eh. Doon sa kanila, hindi talaga. Mahal talaga. Pero, tayo ay kasama sa magiging epekto ng away ng malaking mga bansa sa seguridad, ekonomiya at pagkain. Yan ang dapat paghandaan ng economic manager ng ating Pangulo. Hindi naman ako nagmamagaling. Advice lang ho ito. Pakina lang po. Dahil baka magulat tayo bukas makalawa susunod na mga araw, biglang sumipa ng doble ang bilihin dahil ng away nila, damay tayo. Dahil kasama tayo dun sa import-export business. World Trade Organization, signatory ang Pilipinas dyan nung nakaraang mga panahon pa. Okay. Tuloy ang mga balita, posibleng i-terminate ng Department of Transportation ang kasunduan sa consortium daw po ng BF. Naku, ito na. Palpak talaga, BF Corporation. Ito nga po yung, nako, alam niyo itong nangyari ito, hindi biro. Madidelay yung mga project. Ang dami na-discover ni Secretary, nadinig ko kahapon ba yun, isang araw. Na-discover niya, nagkaroon po siya ito para lang madali at maintindihan ninyo. Nagkaroon po siya ng inspeksyon dito sa Central Station na ginagawa sa North Avenue. Na pinagdudugtong yung LRT3, MRT1, LRT2 at saka LRT7. Pinatigil na po, yan ang masakit. Ipinatigil na po ni Secretary Dizon ang project at gusto niya palitan ang kontraktor. May malaking problema ang kontraktor. Nakita niya halos wala nagtatrabaho. Alam ba niyo yung BF Corporation, pasintabi na po, ang may-ari niyan si BF Fernando. Si Bayani Fernando may-ari niyan. Kaso si Bayani Fernando namatay na, di ba? Pasintabi na po. Mayroon yatang ibang nagmamanis. Mula nung mamatay si Bayani Fernando, kung di ako nagkakamali, bumagal na ng bumagal yung trabaho at halos parang walang nangyayari, walang development yan. So nag-inspeksyon ang bagong sekretary ng DOTR kahapon, na kamakalawa, nakita niya ang maraming problema. Kaya ipinatigil niya at naghahanap ng bagong kontraktor. Naloko na. Panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Aquino, panahon ng Duterte, pinag-uusapan niyang Central Station sa North Avenue EDSA, Quezon City. Pagdudugtungin yung tatlong malalaking mga tren along EDSA, MRT 3, LRT 2, Pasay, Caloocan, Quezon City. MRT7, Quezon City, patungo ng Bulacan. Dapat matatapos na ito ngayon 2026 hanggang 2027. Naku, hindi mangyayari. Na-discover ng bagong sekretary. Ang tanong, anong ginawa ni Jimmy Bautista? Yung dating sekretary. Wow. Parang walang ginawa. Hindi nakitang palpak yung project. Hindi nakitang mabagal yung project. Si Dizon, kauumpisa pa lang, nakita niya yung problema. Ano bang nangyayari? May problema doon sa tulay sa Isabela, bumagsak dahil kalokohan ng iba. Ito naman, posibleng may kalokohan din dito sa... samantalang ito pong North Avenue, Quezon City, nandito sa pusod ng Metro Manila. Hindi napansin ng dating sekretary ng DOTR na may problema. Kung hindi pa pinalitan or nag-resign at naglagay ng bagong sekretary ang ating Pangulo, hindi makikita yung kapalpakan ng project na ito. Again, kaya ko po ito tinatalakay dahil pera ng bayan. Ang taas ng ating expectation na kapag nagdugtong-dugtong ang tren, makakatipid sa pamasahe, mapapabilis ang transportation ng mga commuters, lalo na estudyante at mga manggagawa. Okay? Hindi ko naman kasi pwedeng ibalita lang, sabi ko nga sa inyo, ang Mike Abby Live, hindi ito basta nagbabalita lang. Ating binibigyan ng explanation, analysis at opinion ang mga nangyayari sa loob at labas ng Palasyo ng Malacanang. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Dahil kasi yun talagang ginagawa ko, kasi na ako makarating. Kasi ang balita kasi, pag binalita mo, nagsasawa na ang tao eh. Pero pinapaliwanag ko bakit nangyari, sino ang posibleng may pagkukulang, sino ang may pagkakamali, sino ang palpak, sino ang magaling. At dito, ay na-discover ng bagong sekretary may kapalpakan. Nandito lang, lalo na, paano kaya yung mga project na nasa liblib ng Pilipinas? Nasa baryo, nasa malalayong lugar na hindi natin nakikita, baka mas maraming problema ron. Ito nasa pusod ng Metro Manila. Malapit sa Palasyo ng Malacanang ang Quezon City. Ang tagal-tagal ng project yung pala palpak. Naloko na. Nakakahiya tayo. Sa ibang bansa, 24/7 ang operation, ang bilis ng kanilang mga project. Punta ka ng China, ng Amerika, ng Canada, ng Singapore. Ako, gagaling ko lang ng Singapore, mga kaibigan. Doon, ongoing ang mga project, 24 hours, nagtatrabaho doon. Dito sa atin, ang mga kontraktor, pagdating ng alas 5 ng hapon, off na eh. Parang nag-opisina, alas 8 hanggang alas 5, uwian na. Pagdating ng gabi, wala na silang pakialam. Pagka may holiday din sila.
Ganong kabagal, bakit kinukonsinti ng gobyerno? Kaya yung mga naghahawak ng mga project, magbago na kayo. Dapat mabago yung mga sistemang yan, sumama na kayo sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos, maraming dapat baguhin. Yung iba ayaw sumama. Kasi pinagkakakitaan nila yung pagka-delay. Palpak na project. Hindi naman pwedeng walang kumikita dyan eh. So hindi kayo kasali, ayaw nyo sumama sa bagong Pilipinas. Yan ang malungkot, Mr. President. Palagi ko, Mr. President, gumamit ka na ng kamay na bakal. Ang daming pasaway sa gobyerno. Sa totoo lang, 9:42 ng umaga, magbabalik pa rin po ang mga balita at talakayan sa pagbabalik pa rin ng Mike Abilay. Balik tayo sa ating mga balita, pero kanina ho, tinatalakay natin ang Senado. Hindi po lahat ng senador, para lang ho malinaw, hindi po lahat ng senador ay ayaw magtrabaho. Ang problema lang, yung leadership nila, naninindigan na sila i-recess. Ayaw nilang magtrabaho ngayon. May nakakausap po ako ng mga senador, nagte-text pa nga sa akin yung iba, sabi niya, gusto namin, Mike, na magtrabaho. Bugbog sarado na nga kami sa social media eh. Ang problema majority decision ito. Kahit gusto ko, kung ayaw ng iba, wala akong magawa. Kahit gusto namin, kung ayaw ng Senate President, wala rin kami magawa. Ayan na, naglalabasan na. Tinatamaan na pala yung mga senador. Sa araw-araw na batikos ng taong bayan at pagtatanong, nasan kayo? Nasan ang sinumpaan tungkulin nyo na kayo magtrabaho? Kasi ang lumulutang lang ngayon ay si Ontiveros at saka si Coco Pimentel. Si Escudero lumulutang, puro press conference, puro pagtanggi. Sabi nga niya, ano ba yung sinabi niya? No signature, no amount for signature. Ibig sabihin, wala sa kanya. Kahit pa ilang milyon ang magkaroon ng signature campaign para buksan ang trial, umpisan ang trial, hindi daw niya pakikinggan yan. Grabe. Kasing tigas ng adobe ang dibdib ng mamang ito. Isipin mo yan. No amount of signature. Wow. Ang lupit mo, Senador. Hindi ba kayabangan na yon? Tatanong lang, ulitin ko, hindi ba kayabangan na yon? Hindi ba pagiging arrogante na yon? Civil society, marginalized sector, mayroong signature campaign para manawagang ipatupad ang batas o sundin nyo ang batas. Tapos ang sasabihin nyo, no amount of signature. Para bang kahit ilang milyon ang gagawin ng People's Impeachment Movement. Baliwala pa rin sa inyo, Senador. Wow! Kaya tuloy, yung ibang mga senador, naiintindihan ko, nasasaktan na sila. Nabubugbog na sila. Pero wala silang magawa dahil iba yung sinasabi ng kanilang Senate President. Number 3 sa pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Sobrang tigas ng puso. Akala ko pa naman malambot ang puso ni Escudero kasi dalawa ang puso niyan eh. Yung sariling puso niya, meron pa siyang heart. Di ba? Buhay na buhay yung kanyang heart. Ang ganda pa nga eh. O, di ba? Nakuha nyo? Di ba meron siyang heart? 24 hours kasama niya. Meron pa siyang sariling puso na nakakabit sa katawan niya. Pero, no amount of signature, malayo sa dalawang puso yan. Parang nasa pusod na. Tinamaan ng buhay na ito, nasa puso, delikado. Tuloy ang ating mga balita. Sa isang pahayag, sinabi po ni Senadora Risa Ontiveros na ang pagbabalik na kanilang sesyon daw sa Junto ay ninomit daw niya si Senador Pimentel bilang membro ng Commission on Appointment. Ayan, ganun, ayaw na niya sa CA. Tiwala umano si Senador Ontiveros bilang dating Senate President sa kakayanan, bilang minority leader at katapatan sapat niya ang kakayanan, kaalaman, karanasan ni Senador Coco. Totoo naman yan. Upang tiyakin daw ang mga pinaka-kwalipikadong individual na maitatalaga na sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Naniniwala si Ontiveros na sa tulong niya ni Senador Pimentel bilang kinatawan ng minority ay mananatili niya ang patas, accountable at transparent nga sa Commission on Appointment o CA. Okay lang yun. Dadalawa kasi yung oposisyon sa Senado, nagpapalitan sila. Walang duda yan. Senate President, veteranong senador, graduating na senador, top-notcher sa bar, kayang-kaya niyan. Nabalitaan na ba nyo yung naisumite na raw sa Senado ang appointment ni Secretary Jay Ruiz. Secretary, good luck, ng PCO.
naisumite na raw po yung posisyon, yung mga dokumento tungkol nga ho dun sa posisyon ng pagiging PCO Secretary ni Jay Ruiz. Secretary, sa good luck. Sana po malusutan po ninyo yan. At inamin na po ng Senado na nasa kanila na yan. Pero by pagdating ng June, tatalakayan nila yan. Okay? At nako, kung ano man po yung mga naging controversial before, ay paghandaan mo na yung Secretary, siguradong lalabas yan. Alam mo naman dyan sa CA. Walang na itatago dyan. Hindi ko na sinasabing may tinatago ka. Walang na ililihim dyan. Alam mo bakit? Kasi ang CA, open 24 hours o araw-araw sa lahat ng sektor na magbibigay ng dokumento, magbibigay ng impormasyon, magbibigay ng kung anumang may kinalaman doon sa isasalang sa commission na appointment. Napakabigat po ng commission na appointment para kang dumadaan sa bar examination. Sa totoo lang. Hindi ka pwedeng makatago. Nakita mo yung aking kaibigan, si aming kasamahan dito, si Erwin Tulfo, di ba? Nasilip dyan. O, di ba? Ganun talaga. Yun, no? Pero hindi siya nadismaya. Tumuloy ang trabaho. Naging congressman ngayon. Magsisenador pa nga. O, di ba? Ganun talaga. Ang commission appointment po ay komposisyon ng Senado at Kongreso. Kung di nakakamali, 12 congressman, 12 senador, at pagka ho presidential appointees, dadaan lahat yan ng karamihan, military, ambassador, cabinet secretary, at kung ano pa, talagang para kayong dumadaan sa butas ng karayom, nakalawangin pa. Pag meron kayong sinabitan or meron kayong personal, kahit nga buhay yung pag-ibig, buhay pagmamahal, lalabas dyan. Wala, kung ilan ang anak mo, ilan naging asawa mo, ilang asawa, di ba, isa lang? Iba yung nakasama mo sa buhay, lalabas dyan. Paano ka yumaman, anong negosyo mo, anong kakayanan mo, anong pinag-aralan mo, lahat yan tatanungin yan. Kaya pinakamatindi ang CA. Kasi yung mga nagtatanong dyan marami dyan, kunwari, magagaling din sila. Yun ang mabigat, ano? Nagkukunwari silang matitino, yun ang magtatanong doon sa mga tinatanong. Matindi yun. Hindi naman nila lahat natin. Magagaling din sa mga senador at mga kongresista. Batay sa pinakahuling datos daw po ng Department of Tourism, pumalo na sa 65.3 billion ang tourism revenue. Daming pera nito. Ang Pilipinas nitong Enero ng 2025, ngayon lang po, nakarambuan lang, mas mataas ng kinita ng bansa sa 43 billion noong Enero ng 2019. Bago pa nangyari ang COVID-19 pandemic, binigyan din po ng DOT Secretary Cristina Prasco. Okay? Garcia Prasco, kasi anak ni Gomero yan. Ang sinasabing nakatulong daw ho ang pagtutok ng pamalaan sa kabuhayan at trabaho ng mga Pilipinong naapektuhan sa pandemya. Okay, particular na nga ho ang sektor ng turismo. Sige, talagang apektado tayo, lahat naman Sa buong mundo, apektado ng pandemic. Pero itong magandang balita, naka-take off na tayo, naka-recover na tayo, mas malaki pa. Sipin mo, 65 billion? Daming pera niyan. At lalo na ngayon, magsasummer na tayo. Summer na, marami pang turistang darating. Kaya nga, ayusin natin ang imahe natin. Huwag kayong sumama doon sa mga mapanira, makapili, traidor na mga Pilipino. Sinisira ang Pilipinas at Pilipino sa international community sa paggamit ng kanilang mga social media para banatan, sirain, pabagsakin ng gobyerno, walang kabutihang idudulot yan. Kung tayo nagkakaisa para i-promote ang bansa, nagkakaisa, tulungan natin si Pangulong Marcos, tulungan ang ating pamahalaan, lalong dadami ang turista. Dadami ang kapitalista. Magkatunog, turista, kapitalista, kailangan natin. Ang hindi natin kailangan, terorista. Pero yung mga mapanirang uri na may political agenda, parang terorista ang dating. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin kapitalista at saka po turista. Foreign tourist at foreign investor ang kailangan natin. Hindi mga terorista. Hindi nang aagaw ng kapangyarihan. Yari kayo kay General Torre. Masipag magdala ng kaso yun, mag-file ng kasong sedisyon sa mga may pagka-terror ang dating. Diba? Good morning, General Torre. Good morning. Kamusta ka na, sir? Director ng CIDG. Magiging PNP chief kaya ito? Parang tingin ko, pwedeng maging PNP chief Kasi may tapang, may talino, at may pagmamahal. At kasama siya dun sa bagong Pilipinas. Kaya nga sabi niya, bagong Pilipinas, tama na ang murahan, tama na ang patayan, rule of law ang pairalin, panagutin ang mga pasaway. O yan ang kailangan Huwag naman magagalit yung mga ibang senior official. Kasi hindi ko kilala yung iba si Torres, sikat na sikat at may tapa nga Palagay ko, Mr. President, baka pwedeng isunod mo yan kay Marbil. Hindi ko naman pinangunahan. Idea ko lang, huwag kayo magagalit. Baka magtampo agad yung mga ibang general dyan. Mayroong authority ang Pangulo kahit na
1-star general, pwedeng gawing pwedeng gawing PNP chief. Yan ay exclusive na karapatan ng Pangulo. Kung saan siya nagtitiwala, kahit na 1-star o 2-star general, pwede niyang gawing 4-star general. Ginawa ni Erap yung kay Ping Lacson. Noong araw si Ping Lacson, general lang, 1-star general. Dami niyang binaypas. Ginawa siyang 4-star general dahil doon may tiwala sa Erap. Tama yon, may karapatan ng Pangulo. Yan ay pwede rin gawin kung gugustuhin ng ating punong ehekutibo. Idea lang ho ito. Sinasabi lang, binibigay ko lang ho yung impormasyon. Kung gagawin ng Pangulo yan, hindi natin alam. Kung hindi, hindi rin natin alam. Okay? Tuloy ang mga balita. Bilang pagbibigay daw po guys sa mga Pilipino ngayon na Women Month o araw ng month ng kababayan. Maghahandog daw ho ng libreng sakay ang pamunuan ng LRT 2. Ayan. Para daw ho sa Juana. Juana. Bukas ito, March 8, araw ng Sabado. Basay sa anunsyo ng Philippine Commission on Women, PCW, magsisimula daw ang libreng sakay para sa mga Juana. Pag sinabing Juana, kababayan, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at masusundan ng alas 5 hanggang hapon hanggang alas 7. Ayan, no? Yung rush hour, Juana, Inday, mga kababayan, libre kayong sakay. Ayan, bukas yon Sabado. Uy, happy weekend nga pala, no? Friday ngayon. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo sa Monday na. Okay? Dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page ng Mike Abiloy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.